na hanging bridge ngayon sa buong Pilipinas matatagpuan sa Mountain Province. Nakasuspend sa ere sa taas na 590 feet o sintaas ng 60 stories na gusali. Kakasakabang tawirin ito? Ang mga napapadaan sa tulay na ito tuwing alas 7 ng umaga napapatanong. Ale, nasa ito ba ako? Ang tulay kasi nababalot ng makakapal at puting-puting ulap. Literal kang nasa alapaap. At ang view, makapigil hininga. Hindi lang ito basta-basta tulay. Isa itong hanging bridge na may taas na 180 meters. Nakakalula! Lalo pat ito ang itinuturing ngayong tallest hanging bridge sa buong Pilipinas, ang Nabengan Bridge sa bayan ng Sadanga sa Mountain Province. Pero gagantimpalaan naman daw ang mga maglalakas loob na ito'y tawirin dahil sa kabilang bahagi ng tulay may sorpresa. Ano itong naghihintay na $1 million view? Wow! Para ito marating, kung manggagaling ng Cubao, Quezon City, babiyahe ka ng 10 hanggang 12 oras. Mula Barangay Poblasyon, ang jump-off point ang kubong ito, kung saan magbabayad ng 50 pesos na ecological fee. Yung sa ecological fee po, yun po yung para po doon sa construction at maintenance po ng facilities doon. Dito naabutan ng aming team ang grupong ito ng mga rider na dumayo pa ng Sadanga mula sa iba't ibang mga probinsya. Masilayan lang ang tallest hanging bridge. Yan. From Region 1, Pangasinan, Region 3. Sambales, Tarlac, Zamboanga. and NCR. Yan, NCR. Nakita ko siya sa sa Facebook, nag-trending. Sabi ko parang ang sarap subukan, sabi ko. So, ready na po kayo, sir? Ready na. Pwede na. Let's do it! Boss, Let's go! Pero hindi magiging ganun kasimple ang kanilang paglalakbay. Ang unang challenge, bumaba sa napakatarik na sementadong hagdang ito. Ingat lang, isang maling hakbang lang kasi. Maaari kang dumausdos pababa. Pagkarating sa baba, ang next challenge naman, baybayin ang daang ito Posible lang ang malakas! sa gilid ng bangin. Ninervous na yata ako. Nandito pa lang tayo. Pwede bang maihimo na? Sementado pa ito sa una, pero makalipas ang ilang metro, lupa na ang lalakaran. Pakitid din ng pakitid ang daan. Kaya si Orlina hindi na maitago ang kaba. Hindi na lumalamig yung mga palad ko. Butas ha! Palapit ang katotohanan! Unti-unti na nilang natanaw ang dinayo pa nilang tulay. Conquer your fear! Narating na rin nila sa wakas ang Nabengan Bridge. Ang Nabengan Bridge may habang 320 meters. Matibay rin daw ito, gawa kasi sa steel cables. Sa mga nais pumunta naman na bumisita sa bridge, I assured na kayang-kaya po yung loadings. At least it was designed to cater at least 300 people at the same time naman, every 1 meter. Para matawid ang magkabilang dulo nito, aabutin ka ng 10 minuto. Bago tumawid, picture-picture muna for the gram! Welcome to the Bengal Bridge! Sa umpisa, parang enjoy pa sila.
Ito na. Deadma sa taas na abot sa 180 meters o katumbas ng 50 to 60 stories na gusali. I conquered na Benga Bridge! Grabe ang lalim! Pero nang biglang umihip ang malakas na hangin, nagsimula ng gumapang sa kanila ang kaba. Lalo na noong gumigewang-gewang na ang tulay. Pero laban, tuloy sa pagtawid. Sa gitna na ba tayo? Lalo't ang perfect picture spot daw, mismong gitna ng tulay. Yes! Dito, kahit saan ka lumingon, mapataas, baba, kanan man o kaliwa, walang anggulong pinipili. Picture worthy! Ang kasamahan nilang si Scar, aba, matapang, nag-video pa habang tumatakbo sa tulay. Masaya. Alam mo yung new experience ng ibang bridge at saka sa ibang lugar. Ngunit ito ang talagang pamatay. Pagkarating nila sa kabilang dulo ng Nabengan Bridge, may naghihintay na isa pang magandang tanawin. Ay, wow! Ang hagdang-hagdang palayan o rice terraces ng Barangay Poblasyon na talaga namang nakamamangha. Taong 2022 nang buksan sa publiko ang Nabengan Bridge. The Nabingan Bridge was initially started sometime on 2015. Natapos yung Nabingan Bridge noong March 2022. Sa mga nais pong pumunta sa Nabengan Bridge, welcome po kayo. Since hindi pa siya official na open for tourists, expect nyo na kulang po yung ating mga pasilidad doon. Ang Sadanga community ay hindi pa socially prepared for tourism because of cultural and environmental concerns. Nasa plano na ng LGU yan na ayusin yung ibang mga facilities. Literal na naging tulay raw ito para mapagaan ang buhay ng mga residente, katulad ni Linda na nakatira sa malayong barangay ng Sadanga. Masaya kami kasi yung daanan namin na dapat na 1 hour 30 minutes from town hanggang dito ay naging 30 minutes na lang kami dadaan sa tulay. Tinawag din itong Peace Bridge. Ang hanging bridge kasi, resulta raw ng mga isinagawang peace negotiation. Sumasagisag ito sa makasaysayang pag-aalsa ng mga katutubo, particularly ang mga igorot, laban sa mapanirang proyekto ng pamahalaan noong dekada 70 at 80. Ang Nabengan Bridge, hindi lang naging tulay para sa kabuhayan at transportasyon ng mga taga rito. Naging daan din ito para mas sumigla ang kanilang turismo. Grabe ang lalim! Kaya ganun na lang ang pasasalamat nila. Abot hanggang langit! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.